Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ako ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabi ito ay pinamagatan ko na sino ba si Satanas at saan ba siya nanggaling. Ito ang aking tatalakayin at bibigyang kasagutan mula sa salita ng Diyos na galing sa banal na kasulatan na ang Biblia. Bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, nais kong magbigay ng 5 katanungan na ating sasagutin ayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. At narito ang pagkakasunod ng 5 katanungan. Una, sino ba si Satanas? Ano ba siya dati? Pangalawa, anong pangalan ni Satanas noong hindi pa siya nagre-rebelde sa Diyos? Pangatlo, ano ang mga gawain ni Satanas? Pang-apat, bakit si Lucifer ay hindi nakapagpatuloy na manatili na anghel ng Diyos? At ang panghuli at ang panglima ay ano ang kahihinatnan ni Satanas? Yan po ang 5 katanungan na ating tatalakayin at bibigyang sagot ayon sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sino nga ba si Satanas? Yan po ang unang tanong. Sa paglalarawan ng Biblia, kapatid kaibigan, para sa ating kaalaman, si Satanas is an angel who was cast from heaven into hell because he rebelled against God. Si Satanas po ay isang anghel na itinapon mula sa langit, tinapon sa impyerno sapagkat siya ay naghimagsik sa Diyos. Yan po si Satanas, at ang batayan po niyan ay mababasa sa Isaiah chapter 14 verse 12 na ganito po ang nasulat: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At mayroon pa pong ibang batayan na mababasa patungkol po dito, at ito po ay mababasa sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 7, 8, and 9 na ganito po ang sinasabi: At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nagkipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka, at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanglibutan
siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. Yan po si Satanas. Kapatid, kaibigan, dahil si Satanas nga ay nagrebelde, nagrebelde, basa yung nalagyan ko dito. Nagrebelde sa Diyos. Si Satanas ay naging dakilang kaaway na ng Diyos. Satan is God's great enemy and therefore the enemy of Christians as well. Ang batayan po ay natala sa unang Pedro chapter 5 verse 8 na ganito po ang sinasabi: kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umaatungal at gumagala na humahanap ng masisila. Mga kapatid, kaibigan, si Satanas din ay ang dyablo. Ang batayan ay natala sa Revelation chapter 12 verse 9 na ganito ang sinasabi: at hinihagis ang dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. So, yan po si Satanas, dati pong anghel, nagrebelde sa Diyos, inihagis sa lupa, naging kaaway ng Diyos kasama ng mga Kristiyano. Yan po ay tinatawag ding Diablo. Ang pangalan din po niya ay tinatawag na Diablo at inihagis nga po sa lupa na siyang dumaya sa buong isang libutan. Iyan po si Satanas. Ang pangalawa pong katanungan, anong pangalan ni Satanas noong hindi pa siya nagre-rebelde? Yan po yung pangalawang katanungan. Siya po ay si Lucifer. Ang batayan po ay mababasa sa Isaiah chapter 14 verse 12. How art thou fallen, O Lucifer? Yun po ang pangalan niya, Lucifer, son of morning. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation. So, nung hindi pa po siya nagre-rebelde sa Diyos, bago siya naging Satanas at Diablo, ang kanya pong pangalan ay Lucifer. Yan po ang kanyang pangalan dati, nung hindi pa siya nagrebelde sa Diyos. Ang pangatlo pong tanong na ating tatalakayin, ano ang mga gawain ni Satanas? Yan po ang pangatlong katanungan. Ano ang gawain ni Satanas? Kapatid, kaibigan, ang ilan sa mga ginagawa ni Satanas ay ang mga sumusunod. Si Satanas po ay deceitful or mapanlinlang.
At iyan po ay pinatunayan sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 3 hanggang 5 na ganito po ang sinasabi, na ganito ang natala, datapuwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas, yan po, umenter na po yung ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yan po yung kanyang mapanlinlang na salita. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. Hindi po ba nalinlang niya si Eva at si Adat na paniwalang hindi daw po mamamatay? Yan po ang isa sa gawain ni Satanas, ang manlinlang. At yan po ay pinatotohanan sa ating binasa sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 3 hanggang 5, na nalinlang po niya si Eva na sinabing hindi raw po mamamatay kung kainin man niya yung sinasabing bunga. Ang pangalawa pong gawain ni Satanas, siya po ay accuser o mapang-akusa, mapagparatang. At iyan po ay pinatutuhanan sa aklat ng Zechariah chapter 3 verse 1 to 5, na ganito po ang sinasabi. Atin pong basahin sa banal na kasulatan, at ito po ang sinasabi. Ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Siya ay paparatangan ni Satanas. Nooy nasa kanyang kanan, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, hatulan kanawa ni Yahweh, hatulan kanawa ni Yahweh, na pumili sa Jerusalem ang taong ito gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy. Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel, at ang suot na maruming damit, sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan, at ngayoy bibihisan ng marangal na kasuotan. Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, suotan ninyo siya ng malinis na turbante. Gayon nga ang ginawa nila, at binihisan nila si Josue habang nakamasid ang mga anghel kay Yahweh. So kung mapapansin po natin doon po sa talatang binasa, parang inaakasuhan po niya ni Satanas po si Josue na parang hindi karapat dapat, dahil si Josue po ay marumi, gulagalnit, makasalanan, kaya inaakusahan niya po ito. Pero ang Diyos po ang nagsabi na nilinis ko na kita sa yung mga kasalanan. Yan po talaga ang gawain ni Satanas, mapang-akusayan, mapang-paratang. Ayon po doon sa Zechariah
na atin pong binasang batayan sa chapter 3 verse 1 up to 5. Ganito ang nasa. Then he should be Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. Inaakusahan po niya si Josue na siguro po ibig niya sabihin, ano ba naman yung taong yan, iyaano mo, makasalanan yan, marumi, ganun. Yun po ang ano ni Satanas, akusa po kay Josue. At ang pangatlo pa po niyang gawain, si Satanas po ay dakilang manunukso. Siya po ay manunukso, at ang pagpapatunay po niyan ay mababasa natin sa Mateo chapter 4 verse 1 up to 11, kung saan po 3 beses niyang tinukso ang ating Panginoon nung pong ating Panginoon ay nag-ayuno at hindi kumain ng 40 days and 40 nights. Para po mas malinaw, ating pong puntahan ang aklat ng Mateo chapter 1 up to 11 at atin pong basahin kung ano po ang sinasabi. 1 to 11. At dito po natin mababasa ang katibayan na talagang siya ay manunukso. Ang sabi po ay ito: pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y gutom. Eto na po, pumasok na po si Satanas. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Yan po ang sabi ni Satanas sa Panginoon. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan po yung unang pagtukso niya sa Panginoon, si Satanas. Yung pangalawa po, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo, at sinabi niya nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin, at sa kanyang mga kamay ikaw ay aalalayan. Yan po yung pangalawang panukso ni Satanas sa Panginoon. Ang mga bato paamoy hindi masusugatan, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangalan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirpa ka at sasamba sa akin. Yan po yung sinabi ni Satanas sa Panginoon na pangatlong panunukso po niya sa Panginoon. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo, at dumating naman ang mga anghel na siya'y pinaglingkuran. Hindi po ba? Nakita po natin sa batayang talata kung paanong 3 beses tinukso ni Satanas ang Panginoon. Datapwat hindi po siya nagtagumpay. Yan po talaga ang gawain ni Satanas.
ang mapanukso. Ayon po doon sa ating binasang batayan sa chapter 4 ng Mateo, verse 1 up to 11. Bukod po rito ay mababasa rin po yan sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 3, 5 up to 11. At ganun din po ang inyong matutunghayan at mababasa. Dadako na po tayo sa isa pang gawain ni Satanas. Nabanggit na po natin si Satanas ay deceitful, si Satanas ay accuser, si Satanas ay dakilang manunukso. Yung pong pang-apat, si Satanas po ay the great pretender. Siya po ay mapagpanggap. Yan po ang isa sa gawain ni Satanas, mapagpanggap po siya. Nagtatransform po siya into himself into an angel of light. At ang batayan po niya ay mababasa sa Mateo chapter 7 verse 15. Yan po yung sinabi. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propetang lumalapit sila sa inyo na parabang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Marami na po niyan sa ating kapanahunan. Nagpapanggap na sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi po sa Diyos. Yan po ay gawain po ni Satanas. Siya po ay mapagpanggap, the great pretension. Yan po si Satanas. Ang mga gawain po niya na ating binanggit, mapanlinlang, mapangakusa, manunukso, at mapagpanggap. Darako na po tayo sa apat na katanungan. Bakit si Lucifer ay hindi nakapagpatuloy na manatili na anghel ng Diyos? Kapatid, kaibigan, may mga kadahilanan kung bakit hindi siya nakapagpatuloy, at ang mga kadahilanan ay ang mga sumusunod. Ang una pong kadahilanan kung bakit hindi siya nakapagpatuloy na manatili na maging anghel ng Diyos, siya po ay naging hambog. Naging hambog po siya. Sa lahat pa naman po ng ayaw niyo, yung tao yung ayaw na ayaw po ng Diyos ang tao ay maging hambog o mayabang. At iyan po ay pinatunayan sa Isaiah chapter 14 verse 11 up to 12 na ganito po ang sinabi. Ang iyong kahambugan, yun po ang sabi, ay nababa sa Sheol, pati ang tunog ng iyong mga bayola. Ang uod ay mangangalat sa ilalim mo at tatakpan ka ng uod. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ang pagiging hambog po niya ang isang naging dahilan kung bakit po siya hindi nakapanatili na anghel ng Diyos. Yun po yung isa sa dahilan. Ang pangalawang dahilan po, siya ay naghangad na tumbasan ang pagiging katulad ng Diyos. Yan po yung pangalawang dahilan. At iyan naman po ay pinatotohanan sa aklat ng Isaiah chapter 14 verse 13 up to 14 na ganito naman po ang sinabi. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan
sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataas-taasan ng mga alapap. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Yan po yung sinabi sa Isaiah 13:43 na siya ay naghangad na tumbasan ang pagiging katulad ng Diyos. Doon po sa huli, sabi po niya ako'y sasampa sa itaas ng mga kataas-taasan ng mga alapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yan po yung isa sa pangalawang dahilan, yung paghahangad niyang matumbasan ang pagiging katulad ng Diyos. Ayon po doon sa ating binasang referensya sa chapter 14, verse 13 up to 14. Ang pangatlo pong dahilan, kaya po siya hindi nanatili, siya po ay natalo sa digmaang spiritual. Nagkaroon po kasi ng digmaang spiritual yung pong binasa natin kanina, doon po sa digmaan ni Angel Archangel, na yun po ay natala, na ganito po ang sinasabi, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit o war. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi nanganalo, ni hindi na po nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Yun po kasing pakikitigma, digmaang spiritual, hindi nga po sila nanganalo. Yun po ang sabi, hindi sila nanganalo at hindi na nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Yan po yung ikatlong dahilan kung bakit hindi nakapanatili si Lucifer na anghel ng Diyos. At ang panglima pong katanungan at panghuli, ano ang kahihinatnan ni Satanas? Yan po yung panghuling katanungan na ating tatalakayin. Kapatid, kaibigan, malungkot po ang wakas ni Satanas at ang kanyang sasapitin. Ayon po yan sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 10. Yun po ang natala ay ganito ang kawakasan ni Satanas. Ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng mga bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailan pa man. Yun po ang kasasapitan ni Satanas. Hindi po ako ang nagsabi, hindi po ako ang nag-conclude sa ganang aking sarili. Binasa ko lamang po kung ano ang nasulat sa Revelation chapter 20 verse 10, at yun po ang sinabi na sila ay ibubulid sa lawan ng apoy ng asopre na kinaroroonan din ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi. Ang sakit po nito ay magpakailan-kailan pa man. Ibig sabihin po, walang katapusan. Yan po ang kasagutan sa panlimang katanungan, ano ang kahihinatnan ni Satanas? Sinagot na po ng Biblia sa Revelation chapter 20 verse 10. Bago po ako magwakas sa pagtalakay sa gabing ito, ako po ay magbibigay ng pananalita ng paggabay sa gabing ito. Kapatid, kaibigan, naway nakapagbigay ito sa iyo ng kaalaman kung sino si Satanas at kung ano ang kanyang gawain.
upang hindi tayo maging biktima ng mga gawain niya gaya ng panlilinlang, panunukso, pang-aakusa, pagpapanggap, sapagkat sa ating kasalukuyang panahon ay nakikita na natin ang mga gawain niyang ito, gaya ng panlilinlang at pagpapanggap na sila ay sa Diyos. Kapatid, kaibigan, tandaan natin na ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kung hindi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang sabi daw po ng talata, yan po ay mababasa sa Efeso chapter 6 verse 12. Chapter 6 verse 12 na ang ating pong kalaban ay hindi laman at hindi digo, kundi ang mga espiritong mga nasa kaitaasan. Yan po ang paalala sa atin ng aklat ng Efeso na 6:12. Hindi po tayo nakikipag-away sa laman at dugo. Ang kalaban po natin ang mga espiritong suma sa mga tao, mga masamang espiritong suma sa mga tao, at sa kanila ay umaalipin at gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Sana kapatid, kaibigan, nakatulong sa iyo ang pagtalakay natin sa paksang ito, sa gabang ito na pinamagatan ko na sino si Satanas at saan ba siya nanggaling. At ito po ay tinalakay natin sa gabi ito. Sana po ito ay nakatulong sa atin at maging gabay natin para maiwasan natin ang mga pakana at gawain ng kaaway sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Salamat Ama sa kaalaman. Salamat Ama sa wisdom na galing sa iyo, mula sa iyo. Ipinaalala mo sa amin kung sino si Satanas at ano ang gawain ni Satanas. Sa tulong mo Ama, tulungan mo kami, huwag kaming malinlang, huwag kaming maloko, huwag kaming madaya, sapagkat ito po'y nakikita na namin sa aming kapanahunan, sapagkat ito naman ay sinabi mo sa Mateo na nga mag-ingat kami sapagkat maraming paparito sa iyong pangalan, magsasabing sila ang Kristo, Panginoon, at kung maaari pati ang hinirang ay kanilang ililigaw. Tulungan mo kami Ama, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwalang ikaw ang bibigay sa amin ng katalinuhan, ng wisdom, ng discerning, para ma-discern namin kung ang mga nangangaral ay totoo o nagpapanggap lamang. Tulungan mo kami, hinihingi po namin ang mga bagay na ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at aming tagapagligtas through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid. Hanggang muli sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ako ay magtatapik muli at mag-upload ng panibagong video. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Amen.